Ho kami nagka-interest sa dahilan yung kakaiba ho. Eto ho kasi, meron ho siya yung sinasabing galing muna. Gagalingin muna kita bago ka magbayad o bago mo bayaran yung sinasabing binigay ko sa iyo na mga herbs or yan parting na yan, pagdating dyan sa medyo ito ho kasi, it might open a floodgate na para doon ho sa mga ibang mga manggagamot sa pamamagitan ng mga herbs na baka magiging pamantayan ho ngayon to, baka mag-uumpisa na ho na yung mga sinasabing gagalingin muna kita kasi pag gumaling ka tsaka babayad, unique ho sa amin. Ngayong umaga mga kaibigan, without further ado, kasama ho ko ngayon si Ka Ray Herrera. Good morning, Ray. Magandang umaga po sa lahat ng tagapanood. At bumabati ako sa lahat ng mamamayang Pilipino na nanonood sa programang ito. Minabuti ko po at na mapasadya sa istasyong ito upang ibahagi po sa ating mamamayang Pilipino ang natatanging herbal na nakakahamon po ng galing mo na bago bayad. Okay. May tatanong na ako sa iyo, Ka Ray Herrera. Medyo iba yung dating kasi na pag sinabi mo, galing muna, gagalingin muna kita, tsaka mo ako babayaran doon sa mga ginamit mong mga gamot na promise ka, binigay ko sa iyo. Opo, ganun nga po yon. Sapagkat sa ngayon po kasi, maraming herbal na naglabasan na ang sabi nila, puro mainam, mahusay, at napakabuti daw. Subalit, ang mga tao'y may mga alinlangan na sa dami ng naglabasan na herbal ngayon, hindi po malaman ng mamamayang Pilipino kung alin ang may katotohanan, kung alin ang mainam, at kung alin ang makabubuti sa kanilang karamdaman. Kaya minabuti po ng abanyong lingkod na ang akin ay kakaiba. Ako lang po ang tanging herbal na nakakahamon ng galing muna bago bayad. Okay, tatanong ko lang sa iyo kasi medyo iba ka nga. Anong nagtulak sa iyo kung bakit yung salitang galing muna, gagalingin muna kita bago ka magbayad, mukhang tiwala ka, kampante ka sa mga herbs mo at saka ano yung mga sakit na gagalingin ito? Kasi po lahat ng halos ng karamdaman ay natutulungan po nito sapagkat ito po, ang halaman po na mga sangkap po niyan ay isa po ito sa pinakamataas po ang tinatawag natin na ito po ang magic berry na mataas po ang antioxidant sa lahat ng kakaibang prutas o bungang kahoy na nandito po sa Pilipinas. Okay. Sa akin lang, mawalang galang lang, Ka Ray. Ito ho bang sinasabi mong berry na to, anong idudulot nito at anong karamdaman ang gagalingin maliban dyan sa berry na yan o kung ano man yung herbal mo, ano mga karamdaman ang gagalingin? Halimbawa po, nakatutulong po ito, halimbawa sa sakit sa puso, arthritis, insomnia, at saka diabetic po. Ang diabetes po dito, 120 days, back to normal. Ang pinagagaling po nito kasi, yun pong tinatawag nating pancreas. Yung pong nagpo-produce ng insulin, ito po ay isa sa sangkap lang, sa 77 sangkap po ng herbal na na-invento po ng abanyong lingkod, nang dahil dun sa tinatawag nating karanasan ko po sa aking sarili, sapagkat po ako ay tinaningan po ako ng doktor noon at ako po ay diabetes din po ako noon, diabetiko ako noon, high blood, at nagkaroon po ako ng malignant tumor sa likod. Nang finding po ng doktor noon ay malignant cancer, kaya naging mula noon wala naman po akong pera sapat para ipagpagamot o ipakemo ang aking sarili. Pambili ko lang po ng insulin noon, wala. Sapagkat ang sabi ko nga po noon, kalahating libo lang, wala pa po ang abanyong lingkod. Sapagkat ang aba po nyo lingkod, hindi nyo na itatanong, sa kakapusan na kahirapan namin nung araw, hindi po ako nakapag-aral. Ako po'y grade 3 lamang. Kaya nung ako po'y magkasakit, umuwi po ako sa San Miguel, Bulacan, na aming probinsya, at ako na po ang naghanap ng lunas sa aking karamdaman sapagkat wala naman po akong ipapakemo, wala po akong pang-insulin, wala po akong maipabiopsy. Maliban po sa binalikan ko po yung alaala ng aking ninuno na inabot po siya ng 110 years.
na hindi niya nating magpa-ospital o na-ospital pa man. Okay. Karay, may tanong na ako sa iyo. No? Saan ho ba nanggagaling yung hawak-hawak mong, ano tawag dyan? Ito po tinatawag na magic berry. Saan, yan ba sa Pilipinas, sa ibang bansa? Saan, paano mo na-discover yan at sino nagturo sa inyo? Ang lolo ko po ay nagkaroon nito ng tanim na 2 puno noong panahon pa ng Kastila. Okay. Na nang balikan ko sa kabundukan, marami na po siyang tubo sa kapaligiran sapagkat yung pumbunga nalalaglag, tumutubo po mula po noong 1994 at ito po isa sa nagpalakas sa akin noon hanggang sa naging 77 sangkap po siya hanggang sa ako'y naging normal ang blood sugar ko, blood pressure at ako po ngayon sa edad ko pong 64 ang aking pong nararamdaman ay para lang po akong 34. Tatanong ko lang sa iyo, nasuri ka na ba ng doktor? Ibig sabihin, nagpumunta ka ba sa doktor, magpa-konsulta doon sa, sabi mo nga, malignant cancer, diabetes, at para sabihin sa kanila, yan ay nagamit mo at gumaling ka, at kung sino man yung doktor na yun, ano ang tingin sa'yo nung sinasabi mo? Nung sinasabi ko po yan, sabi niya, nang pinmakita niya nga po yung mga sangkap na dala ko noon, sabi niya, maaari nga ngayon magpagaling sapagkat isa sa mataas ang antioxidant. Sabi ko, hindi po ba noon, sa kalagayan ko sa ngayon, hanggang sa ako ipinasok sa isang laboratory, sapagkat may mga doubt din po yung ibang doktor, na sa kagaya ko na isang nagsasaysay na isang tuklas, kinakailangan ako mismo ang makitaan ng pagka-healthy at wala akong sakit. Okay. Ngayon, nakritikohan po ang ilang doktor nating mga kasama, pinasuri po nila ako. Wala sa kolesterol, high blood, diabetic, at yung aking malignant tumor, bagamat may bukol pang konti, pero halos 19 na taon na po. Hanggang ngayon, hindi siya makaagwanta sapagkat ang makakain ka lang po nito ng isa sa isang araw, at ito pong sinasabi kong magic berry nito, pag kumain po kayo ng isa, lahat ng kakanin nyo maasim, sa loob po ng 2 oras, patatamisin yan lahat. Yan ang idudulot niyan. Isa po sa mataas ang antioxidant, at saka po yung mga blackberry, at saka po yung black beans, yan po ay hindi ginagamit ng mga pangkaraniwan. Okay. Kaya nga doon sa may programa po ako ngayon sa radyo, ibinabahagi ko sa mga mamamayang Pilipino para hindi na po sila mahirapan, lalo na po yung nasa kabundukan. Hinahatulan ko po na maglaga lang ng kugon, yung ugat ng kugon, ang isang may sakit sa bato, halos nalulunasan po. Dahon ng halimbawa ay abukado. Kaya nga minabuti ko po na ibahagi sa programang ito ang aking kaalaman sapagkat marami na pong nahihirapang mamamayang Pilipino. Napanood ko nga po sa telebisyon, halos 15 million na mamamayang Pilipino ay may sakit na diabetic. Tatanong ko lang ho sa iyo, may kaibigan ho ba kayong doktor? Marami na po tayo ngayon na doktor na nagtataguyod ng ganitong herbal sapagkat sila mismo ay naaproba nila sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga pamilya. Ito pong Ray Herbal na ito, kaya po isa na rin sila sa nagtataguyod at sa darating pong September ay magkakaroon na po ng halos isinusulong ng mga doktor ang imbensyon ng abanyong lingkod na tatawagin pong Miraculin. Ngayon, sa akin, dahil total, meron ka naman palang hamon na galing muna bago bayad. Sa mga nanunood ngayon sa atin na medyo magka-interest, pwede ba natin silang isama doon sa sinasabing hamon at sa ilalim doon sa sinasabing case study? Pwede po. Sa loob ng ilang 120 days po. Sa 120 days, that's about 3 months. 3 months. 4 months. 4 months po yun. Sa 4 months. Sa loob ng 4 months, magkakaroon ho ng pagbabago doon sa sinasabing diabetes nila, anumang karamdaman? Opo. Sa mga 25 days pa lang po, maalalaan nila na sila gumaling. Halimbawa, isa nag-i-insulin po. Matatanggal po yung insulin niya sa loob lang ng 10 to 5 days. Gamit hong herbal na to? Herbal po ang gagamitin. At pagkaraan po ng 120 days,
malaya na po siya, wala na po siyang maintenance. Okay. At makabalik man po siguro yung tinatawag na diabetic o Okay. manaman niya yon, Okay. baka makaraan po ang 20 years. Sa akin ho ba, pag dito ho na sa akin,